Oh, may panibagong report itong bilyonaryo. Mukhang wala silang balak tantanan itong si Congressman Leandro Leviste. Naalala nyo ba yung 24 billion na penalty na ipapataw daw ng Department of Energy sa Solar Philippines? Kaya nag-aalok daw ng isang token offer itong si Congressman Lian na worth 80 million pesos. Napakalayo. 24 billion yung penalties, 80 million yung offer. Oh, actually, madali namang i-debunk yung mga alegasyon ng DOE na meron daw 33 na kontrata na hindi sinunod ang Solar Philippines. Sa totoo lang, pwede namang maging transparent si Congressman Lian. Oh, hindi naman 33 yan eh, 5 lang yan, o 10 lang yan. Oh, itong iba hindi ko nagawa, magbabayad ako ng penalty dito. Oh, pero itong iba tatapusin ko pa ito. Kung talagang wala siyang mga nakabinbin na kontrata sa DOE, eh madali niyang ipresenta ilan lang ba talaga lahat ng kontrata niya. Kasi ang sabi ni Secretary Garin, 4 daw yung naipasa doon sa SPNEC at the rest naiiwan sa Solar Philippines at ngayon daw ay walang sumasagot. Oh, ang problema nila kung Lian ay nasa DOJ na yung pong kanilang kaso. So mukhang seryoso itong Department of Energy na makasingil doon sa 24 billion. Well, ito po ay posible namang habulin doon lang sa korporasyon at hindi sa individual. So malamang hahabulin nila kung ano pang shares na natitira ng Solar Philippines. For example, sa SPNEC, malaki-laki pa yon. O at syempre, mahaba-haba pang proseso 'yan. Puwedeng, magkaso o mag-delay itong si Congressman Lian hanggang, makapag-settle sila sa maayos na halaga na kaya niyang bayaran. Kasi 24 billion ba wipe out yung nakuha niya sa Meralco kung bayaran niya ng buo 'yun. Oh, so ito pala yung mga babayaran eh. Merong performance security funds, cost tied to contract failures, other financial obligations such as training fees and bonds na na-forfeit. So napakalaki na halaga ito at mukhang seryoso talaga ang DOE. Di ba? Pwedeng ituro ni Congressman Lian sa SPNEC pero napakaklaro yung sinabi ni Secretary Garin na ito ay nasa Solar Philippines Holdings at yung SPNEC wala silang problema kasi yung 4 na naipasa niya doon sa Meralco na kumpanya na nabili ay maayos dahil ang Meralco ay sinusunod yung laman ng kontrata. Nadedali ng konti pero plano nilang tapusin. Hindi katulad nitong 33 na kontrata na kinansela na naiwan sa Solar Philippines na from the very start eh wala yatang planong gawin nitong si Congressman Lian unless makahanap sila ng investor. Kaso yung investor, 4 lang kinuha, hindi na talaga nila tinuloy. Ang problema, ito kasi ay lost opportunity kung naibigay sana sa ibang mga posibleng gumawa nito o ibang mga kumpanya, eh baka pumapasok na ngayon sa ating grid yung pong kuryente na gawa-gawa ng mga kumpanya na yon. Sayang, this will help lessen the cost of electricity and maiwasan po yung mga posibleng mga brownouts in the future. So talaga pong this affects every single one of us. Kaya po sa akin I support yung transparency ni Congressman Leandro pagdating sa DPWH, pagdating sa pera ng Kongreso, pero dapat may transparency din sa Department of Energy at yung mga dealings ng kanyang kumpanya sa gobyerno. Hindi puwedeng nagtuturo ka at nagsasabi ka ng transparency pero ayaw mong pasilip yung sarili sa'yo. Eh, buti sana kung walang national interest kaso meron nga, eh. Isang rason kung bakit, kulang tayo sa mga investors dahil napakamahal yung kuryente sa Pilipinas. Ito sana yung isang aksyon ng gobyerno, they were willing na yung kontrata siyempre gagawa ng kuryente tapos babayaran nila dun sa presyong napag-usapan. So yung gobyerno susunod at susunod 'yan sa kontratang napirmahan. Pero bakit yung kumpanya, yung contractor na kinuha nila, in this case Solar Philippines, eh mukhang walang balak tumupad
dun sa mga pinirmahang kontrata. At, tila ba naghihintay lang ng investor at yun lang yung gagawin. Pero the rest, bahala kayo sa buhay niyo. Yun ang problema. Eh, para sa akin, tingin ko makakalusot naman sila Kong Lian dito. Magagawan nila ng paraan 'yan. Pero pakiramdam ko ang ayaw niyang mangyari ay yung haharap siya sa Kongreso tapos under oath. Tapos tatanungin siya nila Philreca, nila APEC, na mga party list congressman na marunong sa elektrisidad kasi mga electrical cooperatives yan, eh. O tapos kailangan niyang, sumagot at kailangan niyang, panagutan yung mga pagkukulang ng kanyang kumpanya at lalabas dun na may mga pagkakataon na mukhang siya ay nagsisinungaling. Kaya tingin ko yun yung gustong iwasan ni Congressman Leandro. Pero like I said, this is for transparency. This is, of national interest. Kaya sana lang, hindi pa naman huli ang lahat, ayusin na niya. Kung kaya pa niyang tapusin yung ibang mga pinangako niya, gawin niya, may pera na naman siya, eh, 'di ba? Wag naman yung ganyan. Kasi yung kontrata na yan kapag, kunyari ginawa niyo yung, pinagagawa dun sa kontrata, babayaran kayo nung kontrata na yun mula sa gobyerno, 'di ba? They will buy yung electricity from you. They have to follow yung kontrata dahil kontrata 'yan. Pero hindi 'yan parang suggestion lang na pwede mong gawin o hindi. Eh, yun pala merong mga penalties na nakalagay doon. So, kailangan talagang bayaran 'yan at, sana naman, eh, 'wag maging parang prime water, 'di ba, na parang wala na namang magiging accountable, binenta lang, okey na. Eh, 'yun ang problema sa atin and hopefully, at least malaman muna natin yung buong katotohanan dito. Sino ba nagsisinungaling, si Secretary Garin o 'to si Congressman Leandro Leviste? Malalaman natin sa mga susunod na linggo.